yung sistema. At pangalawa, corruption. Yung sistema kasi ng gobyerno natin ngayon, ang problema nila, implementasyon. Bakit kamo? Maganda ang planning, pero may corruption. Pag approve na ang budget, eto na ang problema. Hindi may implement ang proyekto dahil sa korupsyon. Buti sana kung isang tao lang nangungurat eh. Hindi eh. Systematic ang korupsyon at ang sindikato ng ating gobyerno, kaya wala tayong makukuhang tunay na solusyon dito sa baha. Ano po ba talaga ang sitwasyon ng flood control projects? Doon muna tayo mag-uumpisa sa inyo pong lugar sa Quezon City at isama na rin po nyo mamaya habang hinihimay natin ang kabuuang bansa nating Pilipinas. At bakit po patuloy pa rin ang pagbaha kahit bilyon-bilyon na ang ginagastos ng pamahalaan. Kaya ngayon, Karani, ibibigay ko po sa inyo ang mikropono upang maglatag ng katotohanan sa ating mga minamahal na kababayan. Karani? Yes, ang usapin sa baha sa lungsod Quezon, hindi ho nakaatang lang sa lungsod Quezon mismo, kung hindi po ito ay national issue at national problem. Although ang Quezon City, may sinasabi nga kami, malaki pondo namin, kumpleto po kami doon sa flood mitigation program namin. Ang Quezon City, ang kauna-unahang merong master drainage plan. Na yung master drainage plan na to ay binubuo ito, ultimo ho, yung mga ordinaryong mamayan ay kinusulta po rito at yung mga academ at higit sa lahat, yung mga professional engineers na base ho ito doon sa aktual na sitwasyon na. So, yung aming master development plan, 2 years ago na po ito, kaya lang hindi ho totally may implement dahil alam nyo naman po ang lungsod Quezon, kami ho yung dating national capital ng ating Pilipinas eh. Pero ang kailangan dito, magkaroon ng ika-iisa na plano at patutunguhan ang national government. Alam naman po natin sa Quezon City o Metro Manila na andyan din po yung MMDA at bukod po doon sa DPWH. Yung MMDA po, kinreate po yan, way back na Marcos time pa po yan, pero ang nature ng trabaho ng MMDA, unang-una po ay dapat i-manage niya yung traffic. Pangalawa, solid waste management at pinakamahalaga sa lahat, itong flood control. So ito pong DPWH at MMDA, may kanya-kanyang programa, may kanya-kanyang sistema at hindi nakakipag-konsulta o nakikiisa sa lungsod Quezon. Kaya napakadaming problema namin dito sa mga national project program nila, Madam. Yes. Ang problema rito, yung national government hindi nakikipag-cooperate, hindi nakikipag-dialogue para iisa lang ang dapat na plano at dapat i-implement. Kaya dito, kahit anong gusto naming ayusin, ang drainage sa problem namin dito, hindi ho masosolve ng Quezon City dahil karamihan sa mga problematic na lugar ng Quezon City under national government. Ayan, grabe naman ito. Kaya mukhang gustong mag-regards ni Tatay Rani kay MMDA chairman. Yes. General Torre, no? Kasi sabi niya yung MMDA, hello MMDA, pwede ba kausapin niyo na si Tatay Rani? Okay? Ngayon, ang katanungan, Tatay Rani, kasi nasabi mo nga, so may pag-asa kaya ito si MMDA chairperson ngayon, no, na makipag-ugnayan sa inyo. So saan ba talaga sa sistema na ito? Saan ba talaga ang problema? Nasa pagplano, nasa implementasyon, o dahil ito sa korupsyon? Yes, unang-una yung sistema. At pangalawa, corruption. Yung sistema kasi ng gobyerno natin ngayon, ilang taon na rin naman for the past
4 years, kumpleto ho sila sa planning. Ang problema nila, implementasyon. Bakit kamo? Maganda ang planning, pero may korupsyon. Yung planning na to for budget purposes. Pagdating, budget purposes po, na pinupondohan po yan, kita nyo po sa lahat ng pagpaplano nila, sa paggawa pa lang ng plano ng isang flood control program, binabayaran na po yan. May konsulta po dyan, may consultant po dyan. Doon pa lang may korupsyon na. Ngayon, pagka nagawa ang planning, isasubmit sa DPWH, isasubmit sa NEP para mapondohan. Pag napondohan na, malaki, ang ganda ng planning eh. Hindi ho basta-basta, hindi barya ang bayad sa paggawa ho ng plano. Pag approve na ang budget, eto na ang problema. Hindi may implement ang proyekto dahil sa korupsyon. Buti sana kung isang tao lang nangungurat eh. Hindi eh. Systematic ang korupsyon at ang sindikato ng ating gobyerno, kaya wala tayong makukuhang tunay na solusyon dito sa baha. Hindi lang sa Quezon City, Metro Manila na. Yun ang nakakalungkot. Dahil sa korupsyon, ang ganda ng planning, consultation, dialogue, paano may implement? Binulsa yung mga pondo. Yun, ang real talk tayo, real talk tayo. Kaya hanggat sila nananatili sa gobyernong ito, wala ho tayong makukuhang konkreto, totoong proyekto dito sa baha na problema natin. Kapeni, may follow-up question lang muna ako kay Yes. Tatay Yes, Rani please. na sabi niya 'di ba, ang napakahirap kasi parang pangporma lamang yung paghihingi ng budget. No, more on kaya ang laki ng problema sa korupsyon. Nitong nakaraang 2 linggo, sunod-sunod ang ulan, sunod-sunod ang baha, and Quezon City was one of the most affected dito sa Metro Manila. Tanong ko, ilang beses po kayong nabisita ni MMDA Chair? Yeah, in fairness sa kay MMDA Chair, yung kanyang pagbisita namang compliance report din. Compliance yun para doon sa sinasabi nilang improvement ng amin. Identified yung mga flood-prone areas namin eh. Identified din yung problema. Gaya dito sa project, sa District 4. Yung San Juan River po namin. Yung mula J. Araneta, papunta ho dito sa San Juan, papuntang Mandaluyong. Kompleto po ang kanila hong systematic na pagbisita, yung pampoto ops. Pero ang tunay na nag-dredge dyan sa San Juan River namin, natatandaan nyo itong isang oligarchs din. Isang oligarchs na siya ang nag-dredge at doon pinakita niya kung gaano na bumabaw ang ilog eh. Kaya dinidredge yan, lumalim uli, pero dahil nga sa korupsyon, dahil din doon sa pagpaplano nila na mali, yung malawak na ilog, naging makipot, naging imbudo, nung nakaraang administrasyon, nakaraang taon, ngayon, nang bumabaha last year, nakita ito, kinorek ito, almost 700 million, dinimolish yung flood control na yan. Ngayon, nandyan na naman ang baha. Nandyan pa rin ang baha. So, ibig ko po sabihin, hindi lang po sa pagpaplano, hindi lang po sa pagpapa-implement ang naging problema. Ang laking problema, yung kinukurakot nila ang pondo para sa proyekto. Yun ang katotohanan po rito.
So, kumusta naman Tatay Rani? Yung mga nagpakita ba nitong baha lahat ng mga kongresista ninyo na nabigyan ng flood control project? Nakita ba at naramdaman ba ng taong bayan ang kanilang paglabas? Nag-report ba sila sa kanilang sa kanilang kalagayan habang bumabaha at bumabagyo? Meron bang wala ata kaming congressman eh. Wala ata kaming pagka-deliberation, pagka-impeachment, nandun siyempre, alam naman nila na sila ay isa sa dahilan kung bakit bumaha dahil dito sa korupsyong ito, walang naglalakas loob na magpakita. Kawawa ang mayor, kawawa ang kapitan, kawawa ang mga konsihal. Sila ngayon ang nag-aasikaso sa baha na dahil sa mga national official natin. Ayan, Alam ka, gising-gising.